Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome po sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday. At still, tayo pa rin po ay nasa countdown at nasa preparation po para sa darating na event nitong Holy Week. Siyempre, magmumula yan ng ah, 29 ng March sa Palm Sunday and then magtatapos yan sa Resurrection, di ba? And ginagawa natin ito for the main day ng ating Holy Week. It's gonna be on Good Friday. April 3, alas 3 po ng hapon, my family at the foot of the cross. Yan po yung time na kung saan iso-surrender natin yung family members natin sa kamay ng Diyos, sa paanan ng krus. Katulad ng nung nasa krus yung Panginoong Jesus, inisip niya at inalala niya na lahat ng ginagawa is para sa atin. So we are going to surrender yung buong family natin para sabi sa Biblia na dahil sa sugat niya, magaling na tayo. That's the reason why sa ginagawa nating message simula nung Monday, we're talking about itong topic. Paano nga ba pakisamahan ang mahirap kasama? Bakit? Kasi isa usually sa nahihirapan yung mga taong pakisamahan ang isang tao is when it comes about family members nila. At ngayon po yung part 4 ng pinag-uusapan natin ito, yung part 1 hanggang 3. Kung hindi nyo pa po napanood, yan po ay available sa ating YouTube channel. Puntahan nyo lang po UCKG Hong Kong. Punta kayo sa playlist. Nandyan po yung mga previous episodes natin. Pinag-usapan natin simula nung Monday na bakit ba nangyayari to na hindi parang nahihirapan tayong makisama. Kasi nga, iba-iba tayong lahat. Iba tayo ng linakihan. Kahit same pa kayo ng nalakihan, may iba-iba tayo ng way. May iba-iba tayo ng paraan. Yun yung reason kaya kung naiisip mo po na mahirap makisama, may mga tao rin pong nahihirapan kang pakisamahan. Yan po yung part 1 natin. Yung part 2 naman po, kahit na sabi natin nahihirapan kang makisama, wag na wag kang magsasalita ng something na pagsisisihan mo in the future. So, ibig sabihin, kailangan mo pong ingatan yung lahat ng lumalabas sa bibig ninyo. Pangatlo, kahapon pinag-usapan natin na kahit na inis ka na, wag kang magtatanim ng sama ng loob. Pastor, anong dapat kong gawin? Ang dapat mong gawin, gumanti ka. Okay, basahin nyo na lang to para hindi nyo ako ma-misinterpret. Gumanti ka, gantihan sila ng kabutihan. So kapag may mga tao po na nang iinis sa inyo, kung may mga tao po na, alam mo yung reason kung bakit hina-high blood kayo, kung may mga tao pong reason kung bakit talagang sakit ng ulo nyo, talagang nahihirapan kayo kung paano ninyo tratuhin yung tao na yan, lagi nyo lang pong tandaan, hindi mo sila kailangan gantihan ng mali. Nakasulat po dito sa salita ng Diyos, Roma chapter 12, verse 21. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Isa po sa common reason kung bakit minsan may samaan ng loob. Ito ay continuation ng pinag-usapan natin kahapon. Kasi ang nangyayari, like for example, sabihin natin niloko. Kung niloko ka, and then nahihirapan kang pakisamahan yung ganitong klase ng tao kasi nga manloloko, siguro ikaw ay nabiktima na niloko ka ng asawa mo. Kung niloko ka po ng asawa mo, wala ko sa lugar dito para sabihin kung anong dapat mong gawin. Pero masasabi ko lang ganito, huwag mong gantihan ng mali. Kung niloko ka, huwag mong lokohin pabalik. Kung nasaktan ka, huwag mong saktan pabalik. Ganyan kasi yung human being. Yung human being is palagi tayong gumaganti and then dapat tikman mo yung ganti ng api. No, hindi mo kailangan ganyan. Sabi dito sa salita ng Diyos, kailangan mong gantihan
ng kabutihan. Lagi nyo tong tandaan. Kapag feeling mo kailangan mong gumanti kasi ginawan ka ng mali, mali po yan. I keep on repeating to sa inyo, hindi maitatama ng mali yung mali. Kaya nga, kung gusto nyong talunin, sabi dito, talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi siya deserving patawarin, patawarin mo. Niloko ka niya, gantihan mo, wag kang madloko. Sorry kung ganito yung sasabihin ko. Kung mali ko man ang paraan masasabi, pero ito yung sinasabi ko, wag nyo pong ibaba yung level ninyo sa manloloko. Paano binababa natin yung level natin sa manloloko? Kapag gagawin mo rin yung ginawa nila. Naintindihan niyo po ba? Naway mag-sink in itong message na to para sa inyo. Mga kaibigan, ngayong weekend, bisitahin niyo po kami. Ito po yung ating address, ito po yung ating schedule, ito rin po yung ating helpline. Feel free to scan yung QR code for more information. Kung natulungan ka po nitong program na ito, please pa-share po rin ng program na ito para sa pamilya, kamag-anak, kaibigan, para sa lahat. I believe makakatulong rin po yung program na ito para sa kanila. And tomorrow po, Friday, we are going to finalize itong episode natin kung paano pakisamahan ang mahirap kasama. So, bukas po, abangan nyo yung final episode natin. Pagpalain po kayo ng Diyos.